the goodness of God in my life. Dati po akong Katoliko. Bagamat nagsisimba, pero hindi ko nararamdaman na buhay ang Diyos. Dahil sa kahirapan ng buhay, nag-abroad po ako. Dahil niligan ang pagpunta ko dito sa Lebanon, dito na po ako nakaranas ng matinding struggle. Nung nandun po ako sa Brunei, hindi po nila ako binigyan ng boarding pass. Yung passport ko po, ipinasok ko sa immigration. Nagtanong na po sila kung ano, sinakyan ko papunta doon. Hindi po agad ako nakasagot kasi nga illegal ang pagpunta ko dito. Paulit-ulit po silang nagtanong. Pero hindi na po ako talagang kaimik. Natakot na po ako. Ginawa ko po, pumunta na lang po ako sa gilid. Doon po ako nagdasal. Nagdasal po ako, sabi ko, Lord, kung ito po yung para sa akin, ibigay mo, tatanggipin ko po. Pero kung hindi ito para sa akin, makauwi lang po ako ng ligtas. Ako may magpapasalamat. Pagkatapos po, tinanong nila ako ulit, kung may pera daw po ba ako, pagsuporta ko sa sarili ko papuntang Thailand. At doon na po ako nag-show money. At ilang minuto lang po, agad na binalik po sa akin ang aking passport at binigyan ng boarding pass. Doon na po talaga naramdaman na ang Diyos ay buhay. Amen. Dahil ang bilis ng response niya. Dahil, ayun nga, ligtas po ako nakarating dito sa Lebanon. At dito ko po nakilala si Ate Luz Cataluna. Everyday siyang nag-share ng Bible verse. Pero ini-ignore ko lang siya. Everyday na makikita kami, hindi ko siya pinapakinggan ko naman siya, pero ini-ignore ko lahat ng sinasabi niya. Pagkatapos, hanggang isang araw, niyaya niya ako ulit na magsimba. Pero hindi po agad ako nakasagot sa kanya kasi may trip po kami ng mga kaibigan ko. At nang bago ako matulog po kami sa Sabado, meron po akong narinig na napakahinang boses. Sabi niya, Lord, at sabi niya, sumama ka kay Luz. Ganun lang po. Pero at napakahina po talaga. Napakahina. Paulit-ulit po siyang naririnig. Paulit-ulit. At doon, nag-decide na po ako na sumama kay Ate Luz. Na alam ko na magagalit ang mga kaibigan. Kahit naman ganun mga kaibigan ko, sumama pa rin ako kay Ate Luz. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Ate Luz. Kasi siya ang ginamit ng Panginoon upang maging daan para talagang kilala ko pa ang Panginoon. Pero sa kabila ng pagsubok na mas lalo pang tumatag ang pananampalataya ko sa Panginoong Jesus. Because all glory belongs to God alone. Sabi sa 1 John 5:11, and this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. Amen. At patuloy po akong tatayo dito to testify the goodness in my life, and I thank the Lord because I know the Lord loves me. Revelation 12:11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they lived unto death. Galatians 2:20, I am
crucified with Christ, nevertheless, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen. Maraming salamat.